Tumaas ang kilay ni Tulfo. Kita mo naman ang angas-angas. Pero pagdating dito kay Lisa Marcos at kay Melyonario, ay tumaas lang yung kanyang kilay. Ilang araw sa atin lahat at ito ang ating panibagong update. Muling binoljak ni Maharlika itong Senator Rapi Tulfo dahil sa hindi pagbigay ng impormasyon kung totoo nga ba ang kanyang research o yung kanyang naimbestigahan na umano'y loan beater. Yung natandaan po natin, yung edited nga na picture na pinakita ng PCSO dahil ngayon po muling nagsalita itong Senator Rapi Tulfo at ayon sa kanyang inilabas sa kanyang social media account ay umano'y na-discover niya na isang loan beater ay kumubra ng panalo ng 20 times sa buwan ng Pebrero lamang umano ngayong taon, mga kababayan po natin, at mayroon din umano isang pangalan na 10 bises nanalo sa loto. Kaya kaduda-duda umano ito. Ngunit ayon sa PCSO, ito ay legal at posible umano ito mangyari. Yan ang naging paliwanag ng PCSO official. At ano naman ang mga analysis at nakitang kapalpakan ni Maharlika kung bakit niya ngayon binubuljak itong si Senator Rapi Tulfo. So, kaya sabi ko, ano yung kilay mo, yung microbladed? Ganon-ganon na lang ba ang iyong, ang kanyang sasabihin? Mga kababayan, ito ay message sa inyo. Okay? Kakausapin ko kayo ng puso sa puso. Okay? Utak sa utak kung meron pang natitira at hindi pa bangag, okay, ang taong bayan. 433 winners in 2022. Pagpasok ni Kuting, deadma ang gobyerno. Walang ginawa, hindi pinaalam kung sino yung 433 winners hanggang ngayon. Naghiring-hiring dyan sa Senado, Kongreso, pero mga pahapyaw lang na hearing, ayaw kastiguhin ni Marcos Jr. kasi kasabwat siya. Kasabwat si Lisa Araneta Marcos. At atahasa din, inakusahan yan, o sinasabi ni Sandra Cam doon sa rally. Okay. Ulitin ko, masayang masaya ako kahit gigil ako sa mga buwaka ng ina na binababoy kayo. Masaya ako kasi dumarami na tayong nagsispeak up, nagsasalita. 433 winners na nanalo sa Lotto in 2022. Last year, yung expenses na milyon-milyon ng PCSO na dapat hindi ganun kalaki yung kanilang expenses, operating expenses, na hindi naman nagbigay ng malaking revenue, okay, sa tao, sa gobyerno. Paano nga naman makakabigay ng revenue malaki yan dahil instead na mapupunta sa kaba ng bayan, yung mga hindi naman talaga napanalunan ng mga winners, napunta sa bulsa ni buwaka ng inang Lisa at Mel Robles o Melyonario. Mayroong revelasyon si Tulfo na mayroon daw 20 times na nananalo sa loto at mayroong 10 times. Si Tulfo, baka nagpapapresyo lang ng malaki kasi tumaas lang yung kilay. Kilay lang ang tataas niya. Sabi ko nga, ang kanyang press release, ang kanyang portrayal sa kanyang mga show, sususugi, talagang aanuhin niya, papahigain niya at gagamitan niya ng power, ng katotohanan, ng batas para panugutin ang mga taong nang aapi. Pero bakit tiklop ang kapiranggot na pitoy ni Rapi Tulfo? So yan nga po mga kababayan po natin, totoo man ito o hindi ang allegation ni Maharlika na umano'y binayaran itong si Rapi Tulfo para umano'y umatras at hindi umano'y isa publiko ang kanyang nadiscover base doon sa kanyang umano'y investigation kung totoo nga ba yung edited picture na nanalo at ilan pa sa mga nanalo na umano'y mag-hire siya ng private investigator. Kaya ito ngayon ang issue na binabato kay Senator Tulfo, mga kababayan, dahil hindi niya talaga isinapubliko. Kahit tayo po ay inaantay din po natin kung sabihin ba ni Tulfo ang katotohanan, dahil base sa narinig po natin sa kanyang investigations, Senate inquiry, ay sinabi niya na isa publiko niya umano ang malalaman niya either totoo man ang mga nananalo o fake. Yan ang kanyang pagkasabi. Ngunit ito na ngayon ang sinisingil sa kanya ng taong bayan, nasaan na ang sinabi umano ni Senator Rapi Tulfo. Posible po kaya mga kababayan po natin na totoo itong sinasabi
ng political vlogger na si Maharlika. Supot na pitoy ni Rapi Tulfo, bakit tumitiklop sa usaping PCSO? Usapin dito sa loto na ang biktima dito ay ang paren, kayo, palangga, mga Pilipino na umaasa na kayo ay manalo dyan sa loto na yan. Kahit naman din ako, tumataya din ako ng loto ng bonggang-bongga dito sa Amerika, but even before, paminsan-minsan sa Pilipinas, kasi umaasa tayo na may hulog ng langit na manalo tayo. Pero sa ilang million chance, I mean, not million, sa kakaperanggot na tsansa ng isang tao na para manalo, sa loto, ay inagaw pa ni Lisa Araneta, inagaw pa ni Mel Robles, inagaw ni putang inang Kuting Jr. So ayan po mga kababayan po natin ang ilan sa mga bagong buljak na naman ni Maharlika dito kay Senator Tulfo. At siyempre kasama dyan itong General Manager ng PCSO at umunay kasabwat na Pangulo at ang kanyang asawa na si Lisa Marcos, mga kababayan po natin. Ito po ang mga allegation ni Maharlika na matindi at matagal niya nang pinapanindigan at tinahamon niya kung hindi totoo ang kanyang sinasabi, siya nga ay kasuhan, mga kababayan po natin. At sa mga allegation ito ay pinatotohanan din yan ng dating opisyal ng PCSO na si Sandra Scam, na ang kanyang sigaw nga po, mga kababayan, kung napanood nyo po ang pre-rally ng laban kasama ang bayan, na umano'y hindi umano kapani-paniwala yung ganito karaming nanalo na sunod-sunod, halos isang linggo, 2 bisis ang nananalo, at hindi lang ito 100 milyon, may umaabot pa ng halos 700 million po ang napanalunan. Kaya kaduda-duda umano ito, ganun nga ang sabi ng dating PCSO official. Kaya ini-encourage niya ang ating mga kababayan na hindi muna tumaya sa loto. Ano po ang inyong komento po dito, mga kababayan?